Ito pa, grabe ito. Malaki-laking barangay hall ito sa mismong bangketa at katabi pa mismo ng isang paaralan. Isang mapagpala at magandang araw po sa ating lahat mga kababayan ko, mga batang Maynila. Ngayon po ay binabagtas natin ang kahabaan ng Rizal Avenue at pupunta nga po tayo dito sa isa na namang barangay na nakita natin at mismong nakatayo po ito sa bangketa katabi po ng eskwelahan. Dito po yan sa Tondo, Manila, kanto po ng Limay Street, corner Morong Street. Tara po at puntahan na natin para makita natin at kayo na po ang humusga mga kababayan ko. Alright, so nandito na tayo mga kababayan ko, mga batang Maynila. Nandito tayo sa may gilid ng eskwelahan. Mulabi Street po itong kalye na dinadaanan natin ngayon. At dire-diretso lang po tayo, tapos kakaliwa tayo dito sa may Morong Street. At sa likod nga po ng eskwelahan na to ay makikita natin po yung isang gusali, no? Isang barangay hall na nasa mismong bangketa. Although hindi ganun ka-busy or hindi masyadong ganun ka-daming sasakyan ang dumadaan dito, pero yung bangketa po nawala na, no? Lalo na at itong kanilang tinatayuan ay eskwelahan. So maraming mga estudyante po ang dumadaan dito. Ngayon kakaliwa tayo dito. Ito po ay Morong Street na. Yan, pansin po ninyo, no? Mayroon pang container van na makikita kayo. At yan nga po, sumunod dyan ay ito ng isang malaking barangay hall na siyang sa mismong bangketa nga po nakatayo. Kayo na po ang humusga mga kababayan ko. Kung inyo pong mapapansin, talagang nasa gilid po siya, nasa mismong bangketa po siya ng mismong eskwelahan na to. Ayan po ay daanan talaga ng mga estudyante kapag pasukan, kapag kalabasan, upang yung mga bata ay hindi sa mismong kalsada dumaan po, diba? Ayan, medyo malaki-laki po to, no, mga batang Maynila. Ayan, kita po ninyo. Meron din, nakikita natin, meron din tong siguro daycare center, no? Yun yung isa sa mga functions na ino-offer talaga ng mga barangay hall is yung pagkakaroon ng mga daycare center. Ayan. Yun nga lang, ba't kasi naisipan nilang sa bangketa maglagay or magtayo ng mga ganitong klase ng mga establishmento? Katulad ng nakikita nyo ngayon, meron pang isang container van dito. Hindi lang sa bangketa, lumagpas na rin siya at nasa kalsada na mismo yung mga pundasyon, yung mga poste niya. So ayan, kitang-kita nyo paglagpas dito, yung kulay dilaw na pintura na daanan dyan. So yan po yung mga bangketa. So pansinin nyo yung mga estudyante sa mga pinupuntahan po natin ng mga bangketa, barangay hall, pansin po ninyo yung mga tao sa mismong kalsada na dumadaan. Well, hindi naman po talaga natin masisisi ang mga ganyan. Kasi nga, alam nyo naman, dito sa Metro Manila, lalong-lalo na dito sa Maynila, sobrang daming tao, maraming establishmento, maraming sasakyan. So talagang kahit saan sa paligid na to, makikita ninyo bawat sulok ng Metro Manila. Talagang bibihira lang kayo makakita ng isang lugar na maayos, na talagang hindi nilalagyan ng obstruction ang mga bangketa. Mostly nang makikita nyo dito sa Metro Manila ho talaga ganyan. Pero wag naman sana yung sobra na mismong bangketa pati na rin kalsada sinasakop to the point na wala nang madaanan yung mga tao, lalong-lalo na yung mga estudyante na nakikipagsabayan sa mga sasakyan na lubhang delikado. So kayo na pong humusga mga kababayan ko. Sa tingin po ninyo ay ano yung inyong opinion patungkol nga sa mga sa mga istrukturang nakatayo sa mismong bangketa at yung iba nga po ay pati kalsada ay nasakop na. So comment down below kayo dyan mga kababayan ko kung anong inyong reaction po sa mga ganitong klase ng na nakikita natin ngayon dito sa Maynila. Well, para sa akin lang naman, siguro lalo na't may gobyerno na ang Maynila ngayon, siguro oras na para magkaroon naman ng pagbabago, no, sa Maynila. Kasi kung pahihintulutan at papayagan natin muli nila
itong ganitong klase ng mga paglabag sa batas, katulad nga niyang simpleng pagtatayo ng mga barangay hall, mga or kahit na anong gusali, tindahan, bahay sa mismong bangketa, pag pinagpatuloy po yan, pamamarisan po yan ng marami. Kaya siguro dito sa Metro Manila, dito sa Maynila, maraming mga ganyang sitwasyon, kasi nga marami nang ginaya at marami ang gumagaya dahil yung mismong namumuno ay ganun ang ginagawa. So siguro may oras na para kahit paano ipadama naman natin sa Maynila na inaalagaan natin ang Maynila, hindi pinapabayaan, hindi dinudugyot, bagkus ay lilinisin ulit ang Maynila, ibabalik sa dati. Mahirap man, pero sabi nga ni Yorme sa kanyang munting kaparaanan ay gagawin niya lahat maging maayos lang muli ang Maynila. So yun lamang po no mga kabayan ko, maraming salamat sa inyong panonood at pagsama sa ating paglilibot dito sa Maynila. At ito ay munting tulong lang natin at para mapakita po sa taong bayan ano nga ba ang sitwasyon ng Maynila. Hindi porket tayo ay hindi porket Maynila sasabihin nila magulo. May gobyerno na po ang Maynila, kaya unti-unti na po ulit nagiging maayos ang sitwasyon ngayon dito dahil nga may gobyerno na at nandyan na si Mayor Isko. Yun lamang po at maraming salamat mga kababayan ko. Ingat po tayong lahat. Thank you po and God bless sa lahat po ng mga siklista at mga nagbabike katulad ko. Ingat po tayo at maraming salamat po. Thank you and bye-bye.